Ngayon po sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalabay, higit po sa 1.5 milyon na pampublikong tsuper at riders ang umano'y nabigyan na ng cash relief assistance ng DSWD sa buong kapuluan. Kabilang po sa mga benepisyaryo ang mga driver ng jeepney, tricycle, TNVS, motorcycle, taxi at delivery riders na tumatanggap po ng tig 5,000 pesos na ayuda. Ayon kay DSWD, patuloy po ang pag-pay out para sa mga driver na hindi nasama sa orihinal na listahan ng mga benepisyaryo. Nasa 30,000 delivery riders naman ang inaasahan pong makakatanggap din ng ayuda. Ito po ay sa Las Piñas mula May 19 hanggang May 21 ngayong araw. Magkakaroon din po ng hiwalay na payout para po sa mga ride-hailing drivers sa SM Mall of Asia simula po sa araw ng Linggo. Wala namang magiging bawas sa water allocation ng Maynilad at Manila Water kahit pa bumaba na sa minimum operating level ang Angat Dam. Bumagsak po ito sa 177.41 meters. Noong May 20, mas mababa po yan sa 180-meter minimum operating level nito. Ayon kay Sevilio David Jr., mananatili pa rin sa 50 cubic meters per second ang water allocation para sa dalawang water concessionaire. Nanawagan din po ang National Water Resources Board sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig para makatulong sa pamamahala ng supply. Sinabi ng Maynilad na normal pa rin ang operasyon nito, pero nakaalerto sa posibleng epekto ng El Nino na inaasahang tatagal hanggang early 2027. Naghahanda rin ng Maynilad ng iba pang water sources katulad po ng recycled water at mga deep well sakaling mas lumala ang pagbaba ng tubig sa Angat Dam. Ayon naman po sa Manila Water, normal din ang kanilang supply at may nakahanda rin silang dagdag na sources mula naman po yan sa Laguna de Bay at Upper Wawa Dam. Atrasado po naman ang konstruksyon ng Angeles Station ng North-South Commuter Railway sa Angeles City, Pampanga dahil sa mga isyu pa rin ng hindi matapos-tapos na problema sa right-of-way. Yun lang. Ayon po kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nasa 11% pa lang ang kabuuang progreso ng istasyon kumpara sa target na 24.68%. Umabot na po sa 70% ang raw acquisition o ROW acquisition, ngunit nakakaapekto pa rin ang mga naunang delay sa konstruksyon. Ayon po kay Lopez, hindi pwedeng sabayin ang pagkuha ng right-of-way at pagsisimula po ng civil works dahil nga ito'y nagdudulot ng malaking pagkakaantala sa proyekto. Tuloy naman ang ilang pong gawain tulad ng pagtatayo ng mga viaduct at mga istasyon sa Clark, Angeles at ilang pambahagi po ng linya. Samantala, ngayong malapit na nga ang tag-ulan, muling nakatutok po ang taong bayan sa flood control projects. Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. mismo, personal nga pong nag-inspeksyon sa isang flood control project sa Araneta Avenue sa Quezon City. Magsasagawa rin daw ng pipe laying dito at desiltation para palalimin ang ilog. Ayun nga lang, wala pong pagdadaluyan ang ilog kapag napuno ito. Kaya tinatrabaho na rin daw ng pamahalaan ang pagsasaayos sa pinagmumula ng tubig, ang DPWH. Hindi rin umano titigil sa pagkilos bilang tugon sa utos ng Pangulo. Ako lang ang nagtataka, bakit wala doon si Chairman Artes? Metro Manila yan, MMDA. Ay baka kasi kagaya na sabi niya sa'yo kahapon, hindi nila project. Hindi Baka nila- hindi under sa kanila ito. Malayo pa raw ang Pilipinas sa tinatawag na stagflation sa kabila pa rin po ng pagtaas ng mga presyo. Ang stagflation po ay sitwasyon kung saan sabay-sabay na may mabagal na paglago na ekonomiya, mataas na unemployment at mataas na inflation. Ayon sa mga ekonomista, may mga senyales daw ng posibleng stagflation tulad ng pagtaas po ng presyo ng mga bilihin pero patuloy pa rin daw naman ang paglago na ekonomiya. Tinataya po niya na aabot daw sa 7.2% ang average inflation ngayong taon, mas mataas kumpara sa 1.7% na target nga po noong nagdaang taon. Naniniwala din po mga kapatid ang mga ekonomista na posibleng umabot po sa 65 ang palitan ng piso sa dolyar sa 65 pesos sa loob ng 1 hanggang 3 taon aray ko. Para nga ito'y labanan, kailangan daw naman palakasin ng bansa ang energy resilience, food strategy at pamamahala po para sa makaiwas sa mas malubhang epekto ng krisis pang-ekonomiya. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph at
Panoorin din kami ha sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.